ang tingin natin sa mensahe pag pinadaan sa panaginip, kabaligtaran. Kung ganoon ang naging pananaw ni Jose, walang kasalang naganap. At sasabihin ng anghel sa kanya, sinabi ng anghel sa kanya, ang kanyang anak ay anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sasabihin niyo, naku, kabaligtaran yan. Hindi sa Espiritu galing yung anak ni Maria. Ano nang mangyayari ngayon? Pero hindi ganon ang pananaw ni Jose. Ang pananaw ni Jose, ang mensahe dumating sa kanya, kahit ito'y sa pamamagitan ng panaginip, ito'y kanyang tinanggap at pinaniwalaan ng lubos. Alam niyo, madalas sa atin, kapag tumatanggap tayo ng mensahe sa hindi natin kilala, o kaya ay hindi naman katiwa-tiwala, o kaya isa isang pambihirang pamamaraan, madalas pinagdududahan natin yan. Hindi naman totoo yan. Kanino ba galing ang balita kay ganito? Nako, malamang chismis yan. Paano ba sinabi? Ganito sinabi, nako, malamang hindi yan totoo. Kung gano'n ang naging pananaw ni Jose, walang kasalang magaganap at si Jesus ay magkakaroon ng isang identity na may upuan doon, no? questionable sa harap ng mga tao. Maluwag mo mo, Pero sa kanila, doon. ang pagiging pagpipirang Oo, sige. Nakapayong naman tayo. Pagkano, kumano. tinanggap niya sa isang pambihirang pamamaraan na kung tutuusin ay hindi kapani-paniwala. Tinanggap ito ni Jose ng buong pag-itiwala at ng buong kabukasan. Kaya nga ang naging pasya ni Jose ay tanggapin si Maria, pakasalan ang ating mahal na inang si Maria at tumayong ama ng ating Panginoon sa Diyos. Hanggang ito ang panguli, minamahal ko mga kapatid, si San Jose na tumanggap ng hamon na maging ama-amahan ng ating Panginoon Pati pala siya, no? ay naging totoo sa kanyang misyon hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Nang tinanggap ito, tinanggap ito ng buong Ilan ba nakaburo na yun? hindi niya Ilan sinabi, nakaburo sige, niya? mapakasalan ko para makahiya naman kay Angel Gabriel. Pag hindi mo yan pinakasalan, sige, papakasalan ko na. Pero hanggang doon na lang, please lang, hindi mo yan nagap. Nang tumoko Jose sa plano ng Diyos, niyakap niya ito ng buong buo. Naging mabuting ama siya kay Jesus at asawa kay Maria. Inampanan niya ang isang papel na hindi naman niya dapat gampanan sa una. Sa unang tingin, hindi naman niya responsibilidad yan. Anak yan ng Diyos, lalang ng Espiritu Santo, bahala na ang Diyos sa kanya. Siguro uulan ng gatas para yung batang yan ay may mainom. Siguro bahala na ang Diyos na mag-provide sa kanila. Hindi. Nagtrabaho siya, naging committed siya sa Jesus na ito dahil bumoko siya sa plano ng Diyos. Minamahal kong mga kapatid, tayo minsan, oo lang tayo sa una. Para wala nang masabi ang Diyos, hindi na lang. Pero pag nandiyan na at dumaranas na tayo ng mga hamon at paghihirap, kalimutan na. Bahala ka ng Panginoon. Total, pumoban mo naman yan. Pero si Jose hindi. Nang tanggapin niya ang hamon na maging ama-amahan ng ating Panginoon, asawa ng ating mahal na inang si Maria, pinalagutan niya ito hanggang sa huli. Hanggang saan kaya nating managot sa Diyos? Hanggang saan ang kaya nating panagutan? Kapag madali lamang ba ang buhay, okay tayo dyan. Pero pag mahirap na, ayawan na. Si Jose hanggang sa huli, tapat sa kanyang pananagutan sa Diyos. Minamahal ko mga kapatid, isisilang ang Panginoon at sa kanyang pagsilang nandun na agad si Jose. Inaanyayahan tayong lahat, minamahal kong mga kapatid, huwag lamang maging tagapanood. Bagamat, katulad ni Jose, wala naman tayong direktang kinalaman sa kapanganakan ng ating Panginoon. Dahil yan naman ay collab ni Maria ng Diyos. Pero nandoon siya mula una hanggang huli.
Ganito rin ang panawagan sa atin. Baka mamaya hanggang sapsapan lang tayo kasama ni Jesus. Pero pag lumalaki na si Jesus, lalong-lalo na kapag tayo inaanyayahan na maging alagad ng ating Panginoon, hindi na natin kayang panagutan ang ating pagsunod sa Kanya. Nawa sa ating patuloy na paghahanda sa kapanganakan ng Panginoon at ganyan natin sa ating mga puso ang commitment ni San Jose. Ang kanyang pagiging matuwid, hindi sa harapan ng tao, kundi sa harapan ng Diyos. Ang kanyang pagtanggap sa kalooban ng Diyos, kahit ito'y mahirap, tanggapin at paniwalaan. At ang kanyang commitment na gawin ang iniatas sa kanya ng Panginoon, ano man ang kaganapan at sitwasyon sa buhay. Naway ganito ang maging disposisyon ng ating mga puso sa pagdating ni Jesus sa kanyang kapanganakan at maging sa pang-araw-araw nating buhay bilang kanyang mga mananampalataya. Oo, sige. Ikot ko ka. Ikot ako. Ay, Diyos, pogi. Bubuksan niya. Pinangangalagaan tayo tuwiran ng Diyos at lahat ng ginagawa niya ay para sa ating kabutihan. Ihabilin natin ngayon ang ating sarili at ang buong sangkatauhan sa kanyang masuyong pagkalinga. Sige. Sa bawat kahilingan ng ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, Dinggin mo kami. para sa lahat ng Kristiyano, habang naghahanda tayo magdiwang sa kapanganakan ni Jesus, mapagtuunan nawa natin ang anumang bubuklod at hindi ang nagkahati-hati sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at mga pinunong espiritual sa ating pamayanan, naway maging inspirasyon sila ng kanilang mga kawan sa kanilang sipag at sigasig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa at mga samahang pagdaigdig, naway patnubayan ang kanilang mga plano at gabayan sila tuwina ng mga prinsipyo ng kapatiran, pagkakaisa at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga magulang ng mga bata, naway makatawanan nila ang kanilang pananagutan bilang magiliw na kasama ng kanilang mga kabiyak at kasangkapan ng Diyos sa kanilang mga anak sa pagtulad sa halimbawa ni Jose. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon-tipon dito upang ihanda ang ating mga puso para sa pagdating ni Jesus, naway maging bukal ng inspirasyon at pagkakaisa para sa lahat ang magandang halimbawa ng ating buhay Upang kami ay maging marapat makasalo sa buhay na walang palit, na marapong naging abang tao upang kami ay pagalingin. Sapagkat siya ang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag na yung pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami ay nananabik at nananalangin na lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan.
pamamukal ng kanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, pwede mo pala ng mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging kagawa ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Kayo ginawa nung matapos ang habunan, ginawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Piniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at ito. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang pagkakulang. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na ngayon ay tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jesse na aming Obispo, at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahiglay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ni San Andres at ng mga apostol, ni San Dionisio at lahat ng mga badang na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng marangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amo kami sa lahat ng Inihiling namin kami po iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming maraming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging At sumayo. sumayo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, 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 peace be with you sa inyo lahat. Peace be with you po. Nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa siyang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo ba yan? Ayan po sila. Kahit nag-umuulan, at nagpupunan niya, kapag makakalubang po tayong tatalunin. Morning po.
San Guillermo, Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiriwang sa banal mong tahanan ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kamistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat para sa mga paalala. Ang ating katedral parokya ay muling magsasagawa ng pamaskong handog. Kaugnay nito, ang lahat po ng gustong makibahagi sa gawain ito ay malugod na inaanyayahan na mag-alay ng bigas sa bawat misa o kaya naman ay ibigay sa tanggapan ng ating parokya ang donasyong bigas hanggang ika-29 ng Disyembre. Narito po ang oras ng misa sa ating katedral sa bisperas ng Pasko sa ika-24 ng Disyembre. Ika-6 at kalahati ng gabi, ika-8 ng gabi, ika-9 at kalahati ng gabi, at ika-11 ng gabi. At ang oras po sa mga misa sa kapilyang nasasakupan
ng ating katedral sa bisperas ng Pasko sa Santa Monica Chapel at Pearlville Chapel, ika-8 ng gabi. San Antonio Chapel, Bravo 1, ika-9 ng gabi. At dito sa San Dionisio Chapel, ika-10 ng gabi. At ang oras po ng misa sa ating katedral sa araw ng Kapaskuhan, ika-25 ng Disyembre, ika-7 ng umaga, ika-8 ng umaga, ika-10 ng umaga, ika-5 ng hapon, ika-6 ng gabi. Paalala ko sa lahat na wala pong misa sa mga kapilya sa mismong araw ng Pasko. Ang lahat ng mga misa ay pawang sa katedral lamang. Ngayon po ay gagawin natin ang pag-aalay ng special love offering na Happy Birthday Jesus Envelope. Ang lahat po ng manilibog dito ay gagamitin para sa pagpapatuloy ng scholarship program ng ating parokya. Sa mga nais pong mag-alay, maaaring pumila po ng 2 sa gitna. Maraming salamat po. Magsitayo ng mga lahat. Ang ating pong parokya ay magdulog sa tituli ng ating handog ngayong Kapaskuhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng bigas sa mga nangangailangan nating kapatid. Kaya sa sinuman po na nagnanais magandog ng bigas ay dalhin lamang ito sa tanggapan ng ating parokya hanggang ika-29 ng Disyembre para bigandaan ang pag-repack nito. Taon po, tayo ay naghahandog ng konting alay para sa mga kapatid natin na nangangailangan. Kaya po sa lahat na nagnanais maghandog, dalhin po natin ang mga alay nating bigas sa tanggapan ng ating parokya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Malain kayong lahat ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Lumayo kayong taglay ang kapayapaan at tularan ng halimbawa ni San Jose. Salamat sa Diyos. Hindi pala binuksan kaya wala makapasok. Hindi binuksan eh. Kakandara. Lebot. Lebot. Hi, God bless you. Mama Mary loves you. At yan nga po katatapos lang po ng simbang gabi natin dito sa atin. Saan nakalagay yung santo? Buen Suceso. Yung Buen Suceso natin, video. Natin Buen Sino? Humihiling kasi si ano dito, yung Chavez. Ako si, Yung kay Mirna, ito kay Mirna yung katabi, yung nadala niyo yung Fatima. Oo, andyan eh, andyan sa lupang yun eh. Ha? Oo. Pag ano, schedule nyo baka next week, anytime pag ano, pag pwedeng ilipat. Hindi pala. Hindi pala, Father. Bread, Father. Yun. Merry Christmas. Merry Christmas po. Merry Christmas sa inyo lahat. Kahit na umaambo na yan, oh. Kahit na umaambo ng buon, tuloy pa rin tayo. Morning, morning. Good morning, Merry Christmas. Sama niyo.
Tawag ako ng tawag sa'yo eh. Ayun o. Morning, good morning. Uy, di ba? Nakakapat na tawag ako. Naka. Alay na to. Alay na ni Eliswatong niya. Dali-dali ako. At nga po mga kabisa, at tapos na po ang misa. Kaya kayo po mga bata doon sa altar. Mapupunto ninyo. At kaya po sila ola. Sila. Si Mandy. Ano po sila? Good morning sa lahat. Sila, mamaya. Yung pagkaro sa ano, yung seso, dala kami sa sinahin ko tabi. Dala nyo naman. Po, kita po ninyo nasa likuran ng ating pumayon, ang Evelyn. At kahit na po buulan-ulan ay nakakapunan. Ha? Ano? Sabi ko dyan na rin. Dito na. Pagka wala kayong dalan-dalan na rin. Si ano? Dito nga kay Kamer na rin. Tabi. Yung nilalagyan nyo. Yung dadalaan nyo ng Fatima. Pangalan nun? Si Chabis yun. Alam po. Si Chabis. Oo. Ay. Ilan na to? Oh, si Bonnie. Ayun. Preto. Pakilan na yan. Tatlo. Pak. Pangatlo pa lang. Ay, yan o, babayad ako. Hindi ako nakabalik kagapon. Hindi mo na ako. Ito, babayaran ko yung kulang ko, 650. Hindi mo na ako kuha ngayon. Ang dami pala pagkain sa bahay. May buko pie, may hot cake, honey cake. Ay. Okay, salamat. Moyet.
Boyet, kamusta si Inday? Kamusta si Inday? Ha? Si Inday, ako, kamusta si Inday? Nasa ba? Ha? Okay lang. Sopa. Maganda yan. Okay, uwi na rin ako. At narito po tayo mga kabida. Dito po sa loob pa rin po ng ating pong Tataduni. At narito po mga choir natin. Ayan po sila. Ayan po sila mga choir. Magagaling. Sila o. Ayan, hindi na tuloy naka... Kangino, Kangino. Kangino, panoodin nyo ka mo kabida yan. Sa Abita. Ano yung mga kamag-anak mo? Alam po sa mga taga-Tondo, Cavite. Ayan. Ito po ang tatlong gabi, simbang gabi po yan. Ayan sila. Ayan po sila. Shout out kayo dyan. Ingat kayo palagi sa Cavite. Ayan po katatapos lang po ng misa. Buti po at walang ulan. Mama ko. Ayan na. Sige. Abangan mo kabida. Mamaya. Yan po si Noel. Ito magtataho. Oy, God bless you, Mama Mary loves you. Sino ba ito? Ako mo. Hindi ko na kailangan mga apo ko ba? Ang lalaki na. Yan po sila, oh. Kabida. Yun o. Okay.